bawat organisasyon ay naghahangad ng tagumpay para sa kanilang pangkahalatang kapakinabangan. Tulad ng isang kooperatiba, ang mga miyembro ay nagkakaisa para sa kanilang kolektibong layunin, ang mapaunlad ang kanilang samahan nang sa gayon makapagbigay serbisyo sa komunidad. Ganito nagsimula ang isang kooperatiba sa bayan ng Allen, ang AMOEC, na dati ay isang payak na kooperatiba na ngayon patuloy na tinatahak ang daan tungo sa tagumpay. Ang mga rason kung ano kay na tukod ini nga amon kooperatiba tungod sa problema financial na na-encounter namo bilang mga empleyado sa munisipyo. O nga ni mga empleyado, paano kung may mga emergency sitwasyon na kada sa ato tagsa-tagsa ng mga empleyado, so wala kami si nakakatuan sa namo nagbubulig or masolbar namo financial na mga problema. So yan ang nagmotivate or naghatag sa amon kuan kumbaga giya na okay, kinahanglan na daw kuno nato magkaroon sin kooperatiba na makakabulig sa nato sinino mga problema nato na encounter. And in 18 nga mga empleyado sa munisipyo nga sa diin mao yon ang kadurungan ko bilang mga founder sa AMOEC. Maini an nagboluntar paghatag mo asin kada bulan o adi na ako 50 pesos. Adi man natan ako 50 pesos. That was nag-start sa October 1999. Sa mga 18 investors, nagkasarayo kami nga mag-put up sin CD yung nga 50 pesos each. So yun namon nakatipon kami sa 4,560. March 21, 2000, opisyal nang nakapagparehistro ang AMOEC bilang kooperatiba. At dahil sa kanilang sigasig at pagsisikap, nakita ito ng nooy kasalukuyang alkalde na si Mayor Lariana Suwan at nagbigay ng karagdagang pondo na 50,000 pesos. Ini nga 50,000 tikang sa local government unit of Allen. Ngani luway-luway na nawawara kami sa amo mga pangutang sa 10 to 20% sini na mga nagpapautang na mga individual dida sa gawas. Pasalamat nga dako talaga. Kay kung wala si Miura, dire kami magbubuligan sin mawara dida sito na pagpautang. Tungod sa 50,000 nga donasyon ni Mayora, naka-loan kami sin mas mataas pa sa 500 pesos. 500 to 2,000 pesos. Dahil sa nasabing donasyon, nagtuloy-tuloy ang operasyon ng AMOEC. Kaya naman noong 2004, napansin sila ng Land Bank at nagpahiram ng 500,000 pre-discounting credit line. Noong 2004, si Land Bank ay pumunta sa amin at encourages us to participate doon sa kanilang financing. So with Land Bank, nagkaroon kami ng opportunity na ma-guide sa operation. Kasi pag si Land Bank ang nagbigay ng credit line every year, nagkakaroon ng audit ng operation. So from that on, nag-aware na kami kung ano yung mga kailangan para sa operation ng lending dahil nga sa bagong kapital na pumasok sa financing na binigay ni Land Bank. Yun yung unang hakbang para kami ay lumabas from closed type co-op na talagang for the employees lang, nagkaroon ng oportunidad na makapagbigay ng serbisyo din sa mga barangay officials ng Allen. Sa primero na ako sa ito, nagbato ka ng AMOEC, kanang munisipyo pa na mo, koleksyon. Pagkamasan sa munisipyo na, di nagpuan na, magpuan kami, luwas kami sa barangay. Ako bilang kolektor na. Pag abot sa barangay, kinakanto ko yung mga tao, mga barangay opisyal, barangay kapitan, dito sa mga harayo na lugar. Katulad din ng ibang kooperatiba, ang AMOEC ay kumakaharap din ng iba't ibang pagsubok. Kauna diri kami magkikinahanglan sa mga additional manpower. Kay habang nagdadako ngayon, ang kooperatiba, wala ko yung isipan na magsugat na magkikinanglan ngayon si Kawo. Habang ngayon, nag-uupay ang dalaga sa nimo kooperatiba, nagdadakong maliit ang
patapod na sa ng pagsunod sa kwarta, damo maliat ang demand. Damo ang nagmimimro. Kung bilang kolektor ako sa kuwan, in Happy Valley, dahil walaan mga kapitan, o dahil mga kapitan at treasurer, kaya nagtatago sa amo. Pagkato ko sa barangay, nagpura ako sa agihan, kaya wala pa man mga simento, nanan ako sarakyan, ako rugarin ko man sarakyan, nanan ako sakripisyo sa amoy. Naabutan ko pa yung from the scratch talaga, nagsimula yung co-op kasi naalala ko, nung in-appoint ako noong 2002, walang office. Wala kaming office, wala kaming supplies, kahit nga computer wala. Tapos talagang mano-mano, ano talaga, papel na wala, at kahit nga photocopier wala. Sobrang simple. Sobrang simple, sobrang liit lang ng operation. Dahil nga kami din ay empleyado ng munisipyo, after office hours, ang ginagawa namin, kumbaga tapos-tapusin yung trabaho in munisipyo para after office kay co-op naman. Naging matatag ang kooperatiba sa pagharap sa mga pagsubok, sa layuning mas matulungan ang mga miyembro nito at ang kanilang mga pamilya. Kundi rin na sa tikan didi, na makapulig liwat ako, ano na ako sa ito, mabuligan na ako liwat na tungod sa pag-embrace ko sila na kooperatiba na sabi ko nga kanina, wala ko technical know-how, zero knowledge. Pero sa nada na ako, ikaptal ko na ini, doon ko nasugad na ay nako, kailangan ito tutukan. Kaya ginbuhos ko ang ako kalugaringon, nga bisan ako full-time government employee, ginahatad ko dida sa Amway para la makabulig ngayon sa mga empleyado. Yun talaga yung motivation ko nano kay bisan wala honorario, wala sweldo. How many years? Nano kay sakripisyohan ko ini na kung tungod yun ali sa isip ko na mabuligan ko sir. Noong 2009, si Amwec that time is credit and MSO na yung kanyang serbisyo na binibigay. Ibig sabihin, may lending and then nag-a-accept din ng mga deposito ng members. And then dahil nga meron ng mga nag-a-accept na ng deposit ng mga members, hindi na pwedeng nandun lang kami kung saan nandoon si chairman yung office sa munisipyo. Fortunately, yung LGU offered us 80 square meter sa Diversion Road sa May Sabang. So, tinayo doon yung aming first office ng Amwec. At the same time, nagkaroon na din ng pagkakataon. Kumbaga, nakaluwag-luwag na, nakabili na kami ng computer. Meron ng computer, may generator. And then, yun na din yung panahon na nag-decide na yung board of directors na mag-hire ng employees na permanent employees for Amwec. Patuloy ang pag-usbong ng kooperatiba, dahilan upang sila ay makapagpundar at makabili ng ari-arian na pagtatayuan ng kanilang opisina at negosyo. Dahil sa mayat nga pagpadalagan sa kooperatiba, dirila sa iyo nga big property na may pagmamalaki namo ang na-purchase ni Amway. Kundi rin sa iyo nga na-purchase ini nga house in lot nga owned by also a member of Amway. So, noong 2011, December, in-offer ito ng family ni Ma'am Nempa Fuentes, yung head office, itong house and lot. Dahil nga din marami na yung members, dumadami na din yung empleyado, nag-decide yung co-op na i-go na, i-purchase yung property. And then dito na talaga kami nagkaroon ng, kumbaga, dito na lumawak yung operation sa Credit and MSO. Unti-unti nang nagbukas yung co-op from barangay officials lang to communities na. Nagpatuloy din ang paglawak ng kooperatiba at noong 2015, ito ay naging multipurpose cooperative. Noong 2015, medyo yan yung punto na medyo nakakaluwag-luwag na kami. Afford na namin na magrenta ng 4 wheels. Meron ng sasakyan.
And then that time, na-discuss sa amin ng aming mga like si Landbank, si CDA at si Ma'am Bing, yung aming mentor. Sinabi niya sa amin na kailangan mag-diversify si Co-op. Noong July 2015, yung couple, si Mr. and Mrs. Kawilan, na in-inform si that time our chairman, si Sir Gary Avilino, and then si Sir Cipriano Bertoque na binibenta nila yung kanilang gasolinahan. Sabi nila, Tin, kaya ba natin yung gas station? Sabi ko, parang mahirap kasi wala talaga kaming ideya about gas station. Pero sabi ko nga lahat naman na pag-aaralan, and then nag-agree naman din yung ibang board. Ngayon, let's check kung kaya. So, yun, napag-desisyonan na i-go yung gas refilling station. In-acquire siya, 10 million. Nagbigay oportunidad ang Amoec sa lahat ng empleyado nito na mas palawakin pa ang kanilang kaalaman sa kanilang trabaho upang iangat ang dekalidad na serbisyo. Tungod nga sa sang katoy-anan san kooperatiba an mapalawak an kinaadman diri ila sa amo mga officers kundi sa amo mga empleyado ngan makahatag san dekalidad na serbisyo. Mayon kami sin oportunidad na magkondukto sin 4-in-1 educational, learning activity. Kundiin, gindaran namo nga tanan na amo empleyado ngadto sa Boracay. Ini nga 4-in-1 learning activity namo, ada na stundidaan lakbay aral, and leaders and staff congress, governance and action planning, ngan team building. Namulak bayaral sa Katiklan, naghatag sa amo sin inspirasyon nga amo ipadayon ang plano nga negosyo sa land transport. Na sumunod siya sayo pa nga bago nga negosyo and sea transport. Isa sa mga naging hamon ng pandemya ay ang epekto nito sa operasyon ng kooperatiba, partikular na sa gasolinahan at transportasyon. So during pandemic kasi si transport ni-launch. So that time talaga kasagsagan pa po ng pandemic. Yung mga challenges na na-encounter ni transport, isa na dun yung travel restrictions kasi limited lang yung mga tao na pwedeng magbumiyahe. Then also sa capacity din po, limited lang din yung capacity na pwede naming i-cater ng mga pasahero. Sa bahinsan sa gas station na unit, and amon challenges na na-encounter, amo good and restrictions and impatupad sa IETF. Bilang head san operation, nabaraka kita sa atong mga kaurukod kung malagay sila sa alanganin nga mapasara ang bugos na gasolinahan. Pero kaluoy sa Diyos na naitawid naton ang pandemya. Marami ang mga hamon na hinarap ang Credit and MSO noong kasagsagan ng pandemya. Isa na rito ang pagkakaroon ng skeletal workforce. Dahil dito ay naging limitado ang operasyon ng Credit and MSO. Pangalawa, ang mga restrictions na pinatutupad ng LGU at ng national government. Tulad ng hindi pagpapasok ng mga kolektor sa iba't ibang mga barangay. At panghuli, dahil sa mga nabanggit na mga hamon, ay nagresulta ito ng pagkakaroon ng pagtaas ng loan delinquency. Sinubok pa ng pandemya, mas lalong kinakitaan ng katatagan ang kooperatiba. Nagkaroon ito ng 3 business unit na nagsilbing inspirasyon at motibasyon upang harapin ang hamon ng panahon. Yung benefit ng diversified, yung serbisyo, yung produkto, tingin ko yun, nakasurvive yung Amoec, hindi kami talagang napuruhan. Kasi yung 3 business yun, nagtutulungan. Noong time na walang biyahe, mahirap, mataas yung presyo ng gasolina, yung aming gas station, nagbibigay ng mababang presyo at cost kay transport. So, para makasurvive si transport. Tapos si landing naman din, dahil nga mayroon din namang extra siya na pondo, nakapagpahiram din kay land transport para sa kanyang paglagay ng mga facilities na, yung kanyang mga terminal, motor pool, buildings. Yung lending, kumbaga kahit siya yung core business during pandemic,
nag-support sa kanya yung gasolinahan. Kumbaga, si gasolinahan yung pinakamaliit yung aming investment, pero siya yung nagbigay ng mas malaking profit or income sa kay Amwek during pandemic. Nagpatuloy ang serbisyo ng kooperatiba. Nagbigay ito ng iba't ibang trabaho at oportunidad at tulong sa mga empleyado nito at sa buong komunidad. Dako gud ana ibulig sa ako sa Amwek kay tungod na solo parent ako. May ipat na kabataan na sa Amwek la ako nagkukuha sa amo pag-tuition sa kabataan ko. Ang mga dako nga nalulon ko lalo na ang salary loan nga sa PKL sa niyan mayon ako sinsayo nga doktor. Ang Amwek po kasi dakdak talaga po ang bulig sa ako bilang empleyado. Kasi nagsimula po kami sa wara. Kumbaga, anak ko balay turoon, ganyan. Tapos, pag-loan ko sa co-op, nagdaroon ako sa sarili ko na balay. Ang tubig dati na mo, ginaalugla sa mga kapitbahay, kundi sa dito kami naglalaba. May nalat ako investment na sarili ko na loop. Ang Amwek talaga, ako puhunan sa niyan nga ako pag business, talaga Amwek doon, halian ako puhunan sa ako pag negosyo. E kung wala yan Amwek, di na ako makairog sila ako buwang kay kung di umalani po puhunan. Sa tulong ng Amwek, ito na ngayon ang ako negosyo na naghapon na medyo dagdag na po na guys. So naipa-repair sa Amwek ang dilapidated classroom na kunta and turned into iyo sa bulwan nga nahimo pa namo siya nga feeding program room. Sa elementary at nakaka-receive na namo sa all graduates sa class assistants, medals and certificates sa mga nakaka-receive with high honor awards up to with honors. Ito siya. So very grateful ang mga nag-graduate naman sa ito na may honors kay may na-receive niya. Naka-receive niya at sila dinisin 100 bags of cement. Kay time sa ito gini-develop ang school ground, gin-concretize siya. So ang Amwek sa ito nag-donate sin 100 bags of cement. Ang Amwek nagkameada sin General Assembly, nagka-utilize man sila sa namang classrooms, school ground. Katima sini, may sila sin kumbaga token naging hatag sa eskwelahan, mga electric fans. So dakoy na yung nakabulig ini sa amon shortage sa electric fans sa classroom. Kaya mapasok yan ang panahon. Pag nag-attend kami division competition, Festival of Talents yun, and then sa provincial meet, kay Haragyo na Gutman, so nagpapabulig-lit kami sa Amwek para ma-cater ang amo athletes and amo contestants nga mapadali ang transportation. Ay, nalikalimutan ko during graduation this year, sa July, nakahuram kami sa Amwek sa dako nga tilon. Gayaan, ito nga parachute 10. Dako-dako ito nga bulig kay diri kami sa barayong nag-held sa namo. Graduation, didi kami sa school ground, open. Nagpapasalamat ako nga dako kay natagang kami sa Trinidad nga naging maupay na namo pangimpihan. Bisan kung kami may edad na, lagi po kami sa transport. Nagsiservisyo lagi hapon sa natong mga estudyante, sa natong mga commuter. Labi na god, gin-upgrade sa Lordel Samar. Ang bagaw pa, nagiging mauswag na, nagiging kusigido na natong bungtungan sa natong probinsya. Tinagis ni nga mga modernized nga mga sarakyan. Andyan din ang suporta ng Amwek sa mga programa ng gobyerno, partikular na ang paghahatid serbisyo sa mga komunidad. Bilang sayo nga Municipal Tourism Officer San Allen, dako-dako ang among pasalamat sa Amwek MPC tungod sa suporta nga ira ginahatag sa LGU sa tanan namo nga mga programa. Malayo na ang narating ng Amwek at dahil sa patuloy na serbisyo nito sa komunidad, nabigyan ito ng mga parangal at pagkilala.
We are very grateful kay CDA kasi after ilang years, 23 years old na kami. Finally, noong 2018, we received yung recognition kay CDA as the highest net surplus in Northern Samar for large co-op category in 2018. And then, nitong pagbalik after pandemic ng 2022, yun, nakakataba ng puso na yung regional office na-recognize ulit yung AMWEC. And yun, we are ranked second as top performing co-op in Region 8. Hindi pa rin kayo makapaniwala. Sabi na aming accounting, billionaire na. So, as of August, billionaire na. Sa ngayon, meron ng 3 business unit, yung co-op. Meron tayong, yung core business pa rin is the credit and MSO, yung pagpapahiram at pag-accept ng mga deposit ng members. Aside from yung credit and MSO, nakapag-expand na din siya. May branch na si AMWEC ng credit and MSO in San Jose, Pitingson, San Jose din. Tapos yung ating gas station, yung second natin na business unit, mayroon na siyang 3 gasolinahan. So yun, 3 gasolinahan, yung Allen, yan yung pinakauna, then sinundan ng Tacloban. Meron na tayong gas station in Tacloban. Sobrang laki doon ng kanilang 2,000 square meter yung ino-occupy niya. And then, the latest na gasolinahan is in San Jose din, sa Pitingson. So, meron tayong 3 gasolinahan. Next is yung ating latest na engagement, yung land transport. 3 ruta yung ating hawak. And then, we are very blessed kasi kahit na pandemic siya pinanganak, ngayon, meron na siyang 74 modernized units and napakalawak ng kanyang naging ambag para maging parang common na pangalan yung AMWEC sa community. So, siya pagdating naman sa employment, nakakatuwa na kung dati kami, 2 lang kami ni bookkeeper, part-time pa. Ngayon, we have 284 employees. And then madadagdagan pa. So with that 3 big business that we have, akala namin hanggang doon na lang kami. Kasi billionaire na po kami. Malaki na po ang kita ni AMWEC. Pero hindi pa pala maghihinto ang aming mga pangarap habang andyan ka. Ikaw ang humahawak. Kasi ang dami pa palang dapat tulungan. Lalo na yung mga hindi pa or sasali pa lang. Yung yan po sa amin na mga leaders, lalo na sa akin bilang founder chairman. Sabi ko, okay. To my key officers ng AMWEC, ito yung dapat nating gawin pa kaya sa amin. And ngayon, nasa stage na po ng approval ang amendment of bylaws which is andyan po nakasama ang Sea Transport at ang hotel business. Bakit hotel? Kasi we have just purchased a lot beside Santa Clara shipping line here. So that is also in preparation of what I have mentioned, Sea Transport, which is in our plan from island to different island municipalities. Ikikiter natin sila para naman ma-uplift yung means of transportation nila papuntang sa kanilang bayan. Like, ang AMWEC po is the only billionaire cooperative in all 3 provinces of Samar. The Northern Samar, Western Samar, and the Eastern Samar. Si AMWEC po ang billionaire sa ngayon. Ang tagumpay ng AMWEC ay refleksyon ng isang kooperatibang may pagkakaisa at pagsisika. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang tagumpay ng kooperatiba, kundi tagumpay ng buong komunidad, na sa kalaunay, magiging tagumpay din ng iba pang komunidad. Sa daan tungo sa tagumpay, ang AMWEC ay iyong kaagapay.